Hello, good evening po sa inyong lahat. Ito po si Doc Hi, good evening. Fee. Good evening to everyone. Dr. Suzette with you. Yes, and we will be giving you another lecture for tonight. Bibilisan lang namin dahil wala kaming internet parehas ni Doc Suzette. So, sa lahat po ng makakaabot dito, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi na namin kayo babatiin isa-isa. And I hope na marami po kayong matutunan sa ating gagawing lecture ngayon. And today, tonight, actually, I'm assigned to give you the lecture about what you need to know about insulin. So, dahil po dyan, dahil sa napakagandang lecture ni Doc Suzette last time, na-pressure ang lola nyo. Charot! Na-pressure ang lola niya to give you a siksik-liglig at umaapaw na lecture. And of course, before anything else, because we're talking about lifestyle diseases and metabolic diseases, hindi naman natin yan mauumpisan basta-basta kung hindi muna natin aaralin yung basic kung saan nagsisimula at yung course ng mga diseases, paano natin siya susundan. So, right now, because one of the main and one of the most na kung saan isa sa mga pinakaugat, okay? Isa sa pinakaugat kasi hindi lang ito ang ugat. Marami pang iba. Pero isa sa pinakaugat ng pagkakaroon ng mga lifestyle diseases ay pagkakaroon ng mga pathologic or mga hindi tawag dito, hindi tamang kaayusan ng ating mga hormones at lalong-lalo na yung ating insulin. So, I will now begin my lecture about what you need to know about the insulin. Okay? So, let us begin. I-ano ko lang ang ating... Okay, so what you need to know about insulin. So ngayong gabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa insulin para mas maunawaan natin kung ano yung importansya niya sa ating katawan at sa ating kalusugan, of course. And ano nga ba yung karaniwan na alam natin about insulin, di ba? So, karaniwang alam natin about insulin, siya ay gamot na ini-inject sa mga may diabetes. Siya yung mga binibigay sa may diabetes. And alam nyo ba na hindi lang ito gamot? Kasi akala natin nakukuha lang siya outside. So, ito, ang tawag dito exogenous. Pero ang totoo niya, nagagawa din yung insulin sa loob ng ating katawan. Meaning, pinoproduce po ang insulin ng ating katawan. Kaya isa siya sa pinakamahalagang hormone ng ating katawan. Okay? Ang insulin ay isa sa mga hormone na napoproduce sa loob ng ating katawan. Pero saan nga ba nanggagaling ang insulin? So kung makikita nyo dito, no, meron tayong mga organs. So kapag tinignan nyo yung loob, pag kumain ka, dyan papasok yung pagkain, pupunta siya dito sa stomach, yan yung sinasabi nyo, sikmura. Usually tinatawag niya yan na sikmura, pero yan ay stomach, and then dadaan na naman sa ating mga bituka. Pero kung titignan ninyo, sa ilalim po ng ating stomach, meron dyan parang nakatago na organ. Okay? So kung lalakihan pa natin yan, ganyan na yung itsura niya. So, ang tawag natin dyan ay pancreas. So, ang pancreas, dyan po nabubuo yung insulin at siya rin yung naglalabas ng insulin. Pero yung pancreas kasi natin, marami yung iba-ibang cells. So, isipin nyo parang sa loob ng pancreas, may iba-ibang department. At yung iba-ibang department na yan, may iba-iba siyang trabaho. At bawat department na yan, nagpo-produce ng iba-ibang hormones. So, ayoko na isipin nyo na si pancreas, insulin lang yung kanyang pinoproduce sa katawan natin. Because yung pancreas natin, nagbibigay din siya at naglalabas ng iba pang hormones. But because ang ating topic ngayon ay insulin, I want you to concentrate. And I just want you to know na dito siya nanggagaling. Kasi lagi nating napag-uusapan ng insulin, lalo na dito sa mga sakit na diabetes, lalo na sa pag-e-educate sa inyo regarding the low carb diet, pero hindi natin napipicture out, saan nga ba nanggagaling yung insulin? So this is the bigger picture so that you will know and learn kung saan nanggagaling yung insulin ninyo. So siya yung organ na nandyan sa likod na nagtatago dyan sa likod ng inyong stomach. Okay? Ngayon, ang tanong, kailan naglalabas ang pancreas ng insulin?
Insulin secretion is associated with energy abundance. Ito yung sabi sa medical physiology. So lahat ng mga nag-medicine at lahat ng mga nag-pre-med na nakabasa kay Guyton, alam na alam nila to. So insulin secretion is associated with energy abundance. So ibig sabihin niyan, kapag tayo ay kumain at sobrang taas ng energy content or calories ng kinain natin, kasama ng food within our diet, there will be increased secretion of insulin from the pancreas. But in which type of calories? Kaninong galing ng calories? At sinasabi din mismo ng physiology book na ito na specifically carbohydrate. Okay? So, ibig sabihin, if you eat an abundant energy from carbohydrate, nagkakaroon ng pagtaas ng pag-produce at paglabas ng insulin mula sa ating pancreas. So ngayon, ang tanong dyan, bakit? Bakit po kailangan maglabas ng pancreas natin ng insulin in response to high energy meal, especially carbohydrate? So insulin is specifically responsive to blood glucose concentration. Okay? At kanina sinabi ko na ang paglabas nito sa pancreas ay nakadepende sa taas ng calories sa food natin. At in-emphasize ko rin kanina na from carbohydrate. So kung titignan ninyo tong illustration, di ba sabi natin, insulin is specifically responsive to blood glucose concentration. At sinabi ko rin kanina na kapag mataas yung energy consumption natin from carbohydrate, lumalabas si insulin. So kung titignan ninyo ito, effects of nutrients on blood glucose over time. Makikita ninyo na yung carbohydrate meal can actually spike the blood glucose. Mas kaya niyang pataasin ng mabilis yung ating blood glucose in comparison to the protein and fat. So meaning, if you're eating high energy food pero galing siya kay protein and fat, hindi kasi ganon kabilis yung pag-spike din ng blood sugar level natin. Compared to, for example, 500 calories from carbohydrate in comparison to 500 calories from protein and fat. Iba-iba sila ng nagiging effect sa ating blood sugar. At iba-iba rin ang bilis ng pagpapataas nila ng ating blood sugar. So, dahil dito, makikita natin na it only justifies kung bakit sinasabi ni medical physio natin na kapag meron tayong high energy consumption from food, specifically from carbohydrate, mas mabilis mag-spike or maglabas ng insulin yung ating katawan. Dahil sensitive ang insulin sa pagtaas ng blood sugar or blood glucose concentration. At hindi dahil kay carbohydrate mismo, okay? Hindi siya yung kumbaga parang, kasi carbs yan, insulin agad. No. It is because carbohydrate actually, kapag nag-enter siya sa katawan natin, it can spike the blood sugar. And the blood sugar will cause the rise in insulin kasi insulin is very sensitive sa pagtaas ng ating blood sugar. Okay? Ngayon, kailangan nyo kasing malaman bakit kailangan mag-release ng pancreas natin ng insulin in response to our blood sugar. Our body kasi is maintaining a normal range of blood sugar level. Ibig sabihin, meron pong mine-maintain na range lang yung ating katawan ng blood sugar level sa loob. Especially dahil kasama din siya sa circulating blood natin. And when I say circulating blood, yung dugo na yan, no? Umiikot yan sa buong katawan. So, dapat meron siyang mine-maintain lamang na normal range ng blood sugar. And yung blood sugar level na yan, supposed to be, di ba, yung lagi nating sinasabi, 70 to 100 milligrams per deciliter. Yun dapat yung normal range. Ano ba yung mangyayari sa katawan natin if we go beyond that range or we go lower than that range, okay? If we go beyond that range kasi, lahat din ng iikutan ng dugo natin because our blood circulates. Lahat ng pwede niyang madaanan, sisirain niya. Meaning, kung umiikot yan sa mata mo, masisira din yung mata mo. Umiikot yan sa utak mo, sisira din yung utak mo. Kung ikot yan sa kidney mo, sisira rin yung kidney mo. Yung puso mo, pwede din. Lahat ng nerves mo, masisira din. Kasi, ang
mataas na konsentrasyon ng blood sugar can actually be damaging, also inflammatory. So, kailangan may ma-maintain yung ating katawan na normal range ng blood sugar level. And that is the reason why every time na merong spike ang blood sugar natin, the pancreas will be very sensitive to that. And ang gagawin niya, magre-release siya ng insulin in order to protect ourselves, para maprotektahan yung katawan natin from a sudden increase in blood sugar at para din hindi magtagal na ganun kataas yung blood sugar level natin. Okay? So, in short, insulin helps us in managing our blood sugar level. So, ang tanong ngayon ay paano? Paano nakakatulong ngayon ang insulin na pababain yung ating blood sugar level? Sa paanong paraan niya ngayon pabababain yung ating blood sugar level? So, ngayon nandun na tayo sa part na nag-spike yung ating blood sugar level kasi kumain tayo ng puro carbohydrates. For example, puro carbohydrates lang yung kinain natin. At dahil dyan, sobrang bilis na tumaas ng ating blood sugar level. And dahil din dyan, nakita ng pancreas natin, okay, nag-send siya ng signal sa pancreas natin na, sobrang taas ng blood sugar level, pa-help naman kasi kailangan natin itong pababain. So, ang gagawin ng pancreas natin, magre-release siya ngayon ng insulin in order to help our body. And paano makaka-help si insulin para mapababa yung blood sugar? So, una, uutusan niya lahat ng cells sa katawan natin na glucose lang muna yung gamitin bilang energy. In that way, mapapababa na yung blood sugar level. So, sasabihin niya sa bawat cells ng katawan natin na, ito lang muna yung gamitin nyo. So, kunwari, diesel, tapos gasoline, okay? So, sasabihin niya na, wag muna kayong gumamit ng diesel, ito lang muna. Okay? So, ganun ang gagawin ni insulin. I-instruct niya na dahil mataas yung blood sugar level, dapat yung blood sugar level lang yung gamitin as energy. Wala mo ng ibang type na pwedeng i-convert into energy, kundi sugar lang. Okay? Then, pinipigilan nito ang pagsusunog at paggamit ng fats as energy. Of course, kasi nga sabi natin kanina, ini-instruct niya ang mga cells natin na sugar lang muna yung gamitin as energy. So ngayon, ini-instruct din niya na okay, para siyang traffic enforcer, okay, bawal ka muna. Ito lang muna. One way lang muna. So meaning, pinipigilan niya yung paggamit ng fats as energy. Kung inuutusan niya yung cells natin to use the glucose as main source of energy muna, nag-uutos din siya na, okay, stop muna yung pag-burn ng fats. Kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang energy. Dahil kailangan mapababa ko muna tong sugar. Or else, madadamage ito yung buong katawan. So, stop muna lahat yung fats na yan. So, ngayon, pag in-stop niya or pinigilan niya yung pagsusunog ng taba at paggamit nito as energy, anong gagawin niya? Uutusan niya din ngayon yung katawan na imbakin lang muna yung taba. And at the same time, kung sobrang dami pa rin talaga ng glucose mo, sobrang taas ng blood sugar mo, ano pang gagawin ng insulin? Uutusan din niya yung katawan natin to store the excess glucose. At yung hindi na kayang imbakin as glucose, i-store din niya as fat. So yung glucose na to, ito yung glycogen na pwedeng ma-store sa ating atay or pwedeng ma-store sa ating muscle. And the rest will become fat. At saan yun madedeposit? Adipose tissues. At saan yung mga adipose tissues na yan? Lahat ng compartment pa ng katawan natin na pwede pang mag-expand bilang taba, doon na siya mapupunta. Meaning, pag di na kaya ng liver mo na mag-house or mag-store ng excess glucose in the form of glycogen, same din sa muscle mo, kasi syempre hindi naman mag-expand na yung cells niyan. Ang gagawin niya, ilalagay niya na yon sa adipose tissues. Ang adipose tissues kasi natin, pwede yan kahit maanli, kahit lumaki ka ng lumaki, okay? Lahat ng excess energy magiging fats, magiging taba, okay? So, anong mangyayari? Pag inutusan niya yung cells na gamitin lang yung glucose, napapababa na yung blood sugar level. However, wala tayong fat burning. And yung fat na i-store sa ating adipose tissue,
Yun yung makikita nyo sa bilbil natin, sa mga arms natin, sa mga binti natin, sa pisngi natin, lahat ng pwedeng mag-expand at pwedeng paglagakan ng mga taba, nandun yan. And then yung glycogen, which is just a very small compartment na nasa liver and muscle natin. The thing is, before, yung sinasabi nga ni Doc Suzette, nung mga time na okay pa yung ating nutrition, no? And hindi tayo kumakain every 2 hours. If you will read if you will read any physiology books, it says na every time na after ng meal, provided na hindi ka naman kain ng kain, bumababa din kasi ang level ng insulin and everything will be reversed. And when we say everything will be reversed, meaning, dun sa mga time na hindi ka na kumakain at napababa na yung blood sugar level, bumababa na rin po yung insulin level. And in response, nare-reverse lahat ito. So meaning, magpupursu na ulit yung pag-fat burn natin. At the same time, pwede na rin magamit ulit yung fat stored in the adipose tissue and also the glycogen in the liver and muscle. Pwede na yan magamit ulit. Ngayon, ang tanong, paano kung tuloy-tuloy lang na mataas ang insulin? Kasi kailan ba dapat hindi mataas ang insulin? Kailan ba tayo actually nagsusunog? During the time na tayo natutulog. Diba? Diba, Doc Suzette? So, unmute kita. Ayan. So, yes. During the time na hindi na tayo ay natutulog, bumababa yung insulin. Yan yung mga time na pwede na tayo mag-pursue with the fat burning. Akala nyo ba hindi pa rin tayo nagme-metabolize during our sleep? During the time in between the meals. But what happens now, ngayong mga panahon na to, we don't stop eating. Tama ba, Doc? We don't stop eating. So the question na iiwanan ko sa inyo is, but what if tuloy-tuloy na ang pagtaas ng inyong insulin at nakita nyo lahat ng mga inexplain ko kanina. So dahil dyan, stay tuned for our next live na topic. Ayan. So, I hope na naintindihan ninyo yung ating topic ngayon. And if there are any additional inputs from Doc Suzette, especially with our insulin, the mechanism of insulin in our body, pwede po niyang i-explain further. Yeah. I highlighted kanina dun sa comment section. Carbohydrate intake is equals to insulin secretion. So, higher carbohydrate intake means higher insulin secretion. So, yung highlight ni Doc kanina na hindi na tayo tumigil sa pagkain. Pero dahil kada meal natin is mataas sa carbohydrate, hindi pa natatapos yung proseso ng katawan na i-consume or itago nung body cells yung carbohydrate intake. Ayaw kasi ng katawan natin ng mataas ng blood sugar. It's within the process of hemostasis ng katawan natin. So, ang normal, dapat 5 grams lang ng sugar ang nandun sa bloodstream. So, anything in excess because of the high carbohydrate intake, ang gagawin ng katawan, under the command of the insulin, is sasabihan niya yung lahat ng cells ng katawan natin na papasukin yung blood sugar or yung the blood glucose from the blood papasok sa body cells. Kasi ayaw ng katawan na mataas ang glucose level sa blood. Okay? So, kapag hindi tayo tumigil sa kakain, at the same time, mataas pa rin yung sugar content na kinakain natin. For example, imagine nyo, sa panahon ngayon na napakauso na lagi nang uso yung milk tea, lagi nang uso yung mga coffee shops, ang dami ng mga donuts, ang dami ng naglabasang cakes, lahat na ng class, combination ng mga sweets na na-invento nila. Just imagine, kumain ka lang ng isang beses noon for, let's say, lunch. Tapos nagmerienda ka pa uli ng matamis. Tapos nag-dinner ka pa uli. Just imagine, every 2 hours, if you are eating around 200 grams of sugar na lang every meal. Tapos every 2 hours,
hindi matatapos yung katawan or hindi magpapahinga yung ating pancreas sa kakasikrit ng insulin. Hanggang sa pagtulog natin, hindi pa tayo nagigising kinaumagahan, hindi pa natatapos yung katawan natin. So, ang mangyayari, excess or mananatiling mataas ang insulin level sa loob ng katawan, mananatiling mataas pa rin ang blood sugar sa loob ng katawan, hindi yung fat or yung excess glucose na kinain natin, mako-convert lang siya into fat. So, it would result nga ng tataba. And then, all of the others will be explained on the next episode. So, para hindi kayo ma-overload information, just imagine na lang muna sa ngayon, kung gaano karami yung carbohydrate intake ninyo, kung gaano kayo kadalas kumain, ganoon ka dami yung trabahong pinapagawa ninyo sa inyong pancreas kasi automatic na magsisecrete siya ng insulin. So, caffeine ang insulin with the carbohydrates. Hindi ibang klaseng hormone ang masisecrete or produce ng pancreas kapag ka ang pinasok natin sa loob ng katawan is carbohydrate. Automatic yun. Magka-partner sila lagi. Pumasok si carbohydrate, kailangan mag-secrete ng katawan natin ng insulin. Alright. And papakita namin to sa inyo, what we burn. Sabi kasi nila Doc Suzette, di ba, parang our body is obligatory na glucose. So, ang notion is, kailangan natin kumain ng sugar kasi yung katawan natin is really in favor of sugar. We just want to change that statement. It's not that we are obligatory burner of glucose. We are really burning the glucose first and using it as energy because in matter of kung ano yung most damaging dito sa tatlo, sugar yon. Meaning, yung katawan natin, dahil matalino siya, kapag nandyan yung pinaka-most damaging, actually, pwede kong unahin dyan, alcohol. Laging sinasabi yan sa akin ni Mike. Kapag may presence ng alcohol, mai-stop ang pagbaburn ng sugar, glycogen, at fat. Kasi alcohol ay pinaka-mas damaging. So, kapag kayo umiinom ng alcohol at kumakain pa kayo ng cake, tapos kumakain pa kayo ng ibang pulutan, kahit ano pang pulutan yan, stop lahat yan. So, ang katawan natin, lagi niyang gagawin yan, may triage. Alin dyan yung pinaka-damaging at nakakasira ng organs at alin dyan yung mas hindi ganun kakailangan ng katawan. Hindi tayo obligatory glucose burner. Dahil kung sinasabi mong obligatory glucose burner tayo, bakit tayo nabubuhay sa ketones? Ang sinasabi lang natin is that we need a few amount of glucose, but we can actually create that inside our body. Yes, so what we burn true. first is the sugar because this is the most damaging. After ma-burn natin yung sugar and we are already in the normal range. So ang gagawin niya naman, ang susunod niya na kukuhanin ay yung ating glycogen. Kaya nga, kahit nagfa-fasting kayo, bakit ang taas pa rin ng blood sugar ninyo, ika ninyo sa umaga? Saan nang gagaling yun? Galing yun sa atay ninyo at sa inyong muscle. Kasi nag-store siya ng excess na sugar. In the event na yung glycogen ninyo ubos na rin, ang next na ninyong i-burn ay fat. So, kung titignan ninyo nung araw, may sinasabi, do not eat after 6 p.m. Akala natin diet strategy yun. Pero ang totoo, yes, di ba? Do not eat after 6 or do not eat before, dapat eat your meal before sundown. Akala natin that is a diet strategy. Pero hindi natin naiintindihan. Ang gusto lang nung iparating sa atin is that para bago ka matulog, mababa na yung insulin mo so that when you sleep, hindi na nakakonsentrate yung katawan mo sa pagbe-burn pa rin at pag-metabolize ng mga ito. Kasi dapat pag natutulog ka, yung katawan mo ay nakakonsentrate na sa pagre-repair. Because there are a lot of processes inside our body. But what happens nowadays, we eat until 12 midnight and then we go to bed immediately. So instead na may repair, instead na merong pagre-replenish, pag-aayos, pagkukumpune, yung katawan natin nandun pa rin sa metabolism ng sugar, pagpapababa.
And then magugulat kayo pagising nyo sa umaga, sobrang taas pa rin ang blood sugar ninyo. To think na yung glycogen nyo, hindi pa ata nagagamit. Ibig sabihin, hindi pa niya nakalkal yung nasa atay. Yung kinain nyo pa lang ng 12 midnight, bineburn pa rin ninyo hanggang gumising kayo. Tapos kakain na kayo ulit ng breakfast. So, ibig sabihin nun, no, kailangan maintindihan natin na hindi talaga natin sobrang kailangan ng ganong kataas na sugar. Mali yung misconception talaga na, kasi obligatory eater tayo ng sugar, kailangan ng katawan natin. Actually, dalawang part lang ng katawan natin yung pinaka-dependent sa sugar. And that is almost 50 to 60% of our brain. And the rest can run in ketones. And then, the part of our kidney, hindi pa buong kidney yon. Sila lang yung talagang super. Yes. Yes, the red blood cell as well. Sila lang yung pinaka dependent on sugar. But that sugar can actually be provided by the process inside our body na kayang gawin yon, not necessarily na kunin natin lahat sa labas. So, yun yung yun yung kailangan nyo matandaan. Insulin is actually not an enemy. It is not an enemy. Everything na ginawa ng Panginoon sa katawan natin, including these hormones, we will not create it kung wala siyang gamit. It's just that may tinatawag tayo na homeostasis balance. Anything that is super low. Kasi next time, i-discuss natin pathologically high. So why not we discuss also the pathologically low? Kasi anything that is very low and very high of something is bad. Kaya nga kahit sa practices natin, when you say exercise is good, but until when? How much? When do you know to stop? Everything must be balanced. Okay? So, I hope na sobrang dami niyong natutunan. And another pass, Dr. Seth. If I may just add up, Doc V, para ma-visualize ninyo, ang katawan natin, ang kailangan lang ng katawan natin na asukal sa buong maghapon ay 1 kutsarang asukal lang. So, that is 5 grams of sugar or 5 grams of glucose. Imagine niyo ang 1 cup ng kanin meron ng 9 tablespoons of sugar. Ang 1 mansanas, meron ng 15 grams of sugar or 3 kutsara. Kung kakain ka naman ng saging, nasa around 7 to 9 tablespoons ng sugar. Imagine niyo, gaano kayo kabilis kadalas kumain ng kanin at gaano kadami. Ang kailangan lang natin is 1 kutsara. Imagine kung gaano kadami yung kinakain natin, yung intake natin, kumpara sa kailangan lang ng pangangatawan natin. So doon pa lang, 1 cup pa lang ng kanin na kakainin ninyo, sobra na yung dami or sobrang taas na ng surplus or sobra na itatago ng katawan or kailangan i-deal ng katawan para mag-normalize yung blood sugar na circulating sa loob ng katawan. So, pag-isipan ninyo kung ano pa yung mga kinakain ninyo sa isang buong maghapon. And then, tandaan nyo lang natin ay 1 kutsarang asukal lang ang kailangan. And i-emphasize lang natin ito ulit, bukod dun sa sinabi ni Doc Suzette, para lang matanggal natin yung misconception na if you eat fat, you'll get fat. Okay? So, ibabalik namin sa inyo yung action ng insulin. If you're eating too much sugar, you will stop fat burning. Even if you eat very, very few fat, or even if you eat no fats at all, almost no fats at all, but if lahat ng calories nyo galing na sa carbohydrate, the excess calorie from carbohydrate, the excess sugar will still become fat. Because you have to understand, walang ibang energy storage ang katawan natin kundi fat. Ang sugar, hindi yan magiging sugar sa loob ng katawan. Tatandaan nyo yan, ha? Ang sugar, hindi yan magiging storage lang ng sugar sa katawan. Anything that is excess, lahat ng calorie excess ay magiging fat. Kasi yun talaga yung form na ginawa ng Panginoon para maging storage of excess energy. It is fat. So now, doesn't mean na
For example, hindi naman po ako kumakain ng taba. I only eat like gulay and then potato and then fruits. And I don't even eat meat. I don't even eat ganito, fish lang. Pero bakit ang laki pa rin ng tiyan ko? Bakit pa rin ako nagkaroon ng fatty liver and all? So dahil yan sa action ng insulin. And because of that, sabi ko nga sa inyo, in order for you to understand it better, you will have to stay tuned for our next topic because our next topic, of course, sino pa ba naman ang mas makakapag-deliver nito kundi ang ating diabetologist, Doc Suzette? Because Doc Suzette, next week, will be tackling about the pathology, ano ang mangyayari sa katawan natin kung hindi na bumababa ang insulin natin. Kasi sabi sa medical physiology, supposed to be, bumababa dapat yung insulin natin. Kung gaano daw kabilis umangat ang insulin natin, dapat napapababa din siya ng katawan natin kasi hindi naman pwede na yung pancreas mo, yun na lang ang nilalabas. Kasi paano ng ibang department, nasapawan na sila. And at the same time, di naman pwedeng nag-overwork lang yung isang department. Kung kayo nga 8 to 5 lang, pagod na tayo, di ba? Gusto na nating umuwi. Kung pwede lang tumakas sa work. Pero yung insulin natin minsan, yung iba dyan, hindi lang overtime, Doc. Talagang ano bang tawag doon, Doc? Pag nag-duty tayo ng yung walang katapos. Perpetual, sabi ni Mike, perpetual duty ang pancreas nyo, guys, perpetual duty. So, ayaw naman natin na gano'n. So, ano ba ang mangyayari? So, nakakaaba kung pwede lang ituloy na ngayon. Doc Suzette, no? Ang saya-saya. Kaso hindi pwede. Kasi, syempre, kailangan din naming matulog. Hindi lang kayo ang 8 to 5. Ayan. So, thank you so much sa inyo sa pakikinig ninyo. At ganyan talaga pag nagsama yung tahimik at saka yung madaldal, tatawa-tawa na lang si Doc Suzette. Ayan, si Coach Romel, ayan. Share niyo po yung aming mga live, share niyo po ito sa iba, lalo na yung mga gustong mas maunawaan kung ano yung insulin. Kasi yung iba, ang alam lang talaga nila sa insulin ay tinuturok sa katawan natin. Yeah. Doon lang sila nakafocus. Hindi nila alam na yung insulin gawa sa katawan natin mismo, okay? Yun ay gawa sa katawan natin at napoproduce siya inside our body. And at the same time, napakaganda na ito yung ating first na topic because everything else will follow. Mas madaling i-explain because even though, di ba, Doc Suzette, we're explaining about insulin resistance, insulin blah, blah, blah. Hindi naman nila kilala si insulin. It's like telling a person it's like maritetesting a person na hindi niya kilala yung person. Hindi niya kilala. Kilala lang niya sa pangalan. Kilala mo lang sa pangalan. So, paano mo siya i-judge? Hindi pwedeng gano'n. Dapat you judge fairly. Judge fairly. Ayan. So, dahil dyan, guys, magpapaalam kami sa inyo ni Doc Suzette. And maraming salamat sa nakasulat namin. We have 120 viewers. Thank you. 120 viewers. Thank you so much. Until next time. Bye. Bye-bye.